magre-reaction tayo no, dito sa ating nakitang clips, video clips. Ito ay galing dun sa Kalingap, no, Kalingap Pag-asa. Okay, so, pero bago yan, pag-supportahan ko muna ang ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap. Ayun guys, sa totoo lang, mayroong nagpasa sa atin. At ating pinanood itong kay Doc Lat, na ito. No? Na yung kanyang hinaying, meron siyang isiniwalat dito tungkol sa isang sponsor na gustong may ipagawa sa kanya, pero hindi niya sinunod. No guys, hindi niya sinunod itong sponsor na ito dahil alam niya na mali. No guys, mali. At ito daw yung gusto ng sponsor, yung makipagbardagulan daw siya. No? So, ito guys, parang nagising na dito si Iking, no? Parang nagising na siya. Pero, ito guys, mag-start na tayo. Nga naman sila. O ngayon, ang problema ng tao, sila na sumasagot. Pero hindi parte ng bata yung ang naging problema niya. Ang problema niya, yung laban niya nung nakaraang taon pa. Mga banat din sa... Yung sinasabi ni Iking dito, ay yung kay Kapeso. Kay Kapeso. Pamilya Matubang. Yun yung naging kaso niya. Yung problema niya. Pero yung pagtatanggol ni Bianchi, bandang huli lang yan. Kung sa tingin nila yun ang pinakamaganda, good. Pero bakit ngayon ako na binabanatan? Hindi na yung mga... Yun lang, no. Ngayon si Doc Lat na ang binabanatan ni Kapeso. So, ano ba talaga guys? Magkakahiwa-hiwalay na ba talaga itong team na to? No? Dahil kanya-kanya na ng opinion sila. Magkakaiba na yung kanilang mga hangarin. No? Hindi natin alam kung pang sarili ba ito o pang kalahatan, para sa kanilang grupo. No, guys? Matubang. Bakit si Dr. Lam na mukhang bibig na kanya binabanatan niya yung gayong hindi ko man siya sinasagot? Ang kalaban niya nandoon, yung mag-ama ang kalaban niya. Bakit ako lagi ang binabanatan niya yun? Gayong tinanggap ko naman siya rito na para na bilang tao. Wala akong ipinakitang masama. Pagtalikod ako ng content. Hanggang ngayon, content ako. Isipin nyo nga, paano naging ganun ako naging content niya, gayong pinakisimahan ko siya dito. Unang araw, maganda pakisama ko sa kanya. Hindi ko siya... So, ayun guys, parang tama yung mga hula, guys, na pag tumagal-tagal, sila na yung mag-aaway-away dito sa ganito. Diba? So, ito na nga. Ito na nga guys, ang katibayan, nagsasagutan na sila. Diba? Ay naway, tumama pa ako sa live nila. Pagkatapos ako nang binabanatan niya yung Matubang kasi yun ang kalaban niya talaga. Kasi yun man ang kalaban niya eh. Tsaka yung pagtatanggol niya dito sa bata, nitong bandang huli lang yan, kailan lang kami nawala doon? 3 months ago lang. O, nitong bandang huli. Pero nagtataka ko sa mga sponsor, bakit nandoon na kayo? 3 months ago lang nagtatanggol. Ayun, di ba? Pati itong mga sponsor na to. Parang ngayon lumalabas guys, yung mga sponsor na ito ay talagang anti-Kalinga. No? Dahil mas pinapaboran nila itong si Kapeso, kaysa dito kay Doc Lat. Siguro may hiniling kay Doc Lat, may gustong ipagawa sila kay Doc Lat, pero hindi ginawa nitong si Doc Lat. Yan. Ako ang babanatan mo ako yung tao walang ginawa sa'yo. Ako yung tao na ikisama sa'yo. Abot na aking makakaya. Pinakasamahan kita. Hindi kita inaway. Pagtalikod mo, ako na inaway mo, ano nangyari? Mga sponsor, ano na nangyari? Yung laban niya, nandun sa kabila, ang totoong laban niya, hindi ako ang kalaban niya. Bakit hindi yung kabila? Ang patuloy niyang banatan. Ako araw-araw banatan. Ano nangyari sa buhay natin? Pilit halongkatin yung mga bagay na wala akong hawak.
Pareho kami, walang hawak. Dapat doon siya sa kabila bumana. Ang nangyari, mas dumami ang nagmahal sa akin. Baka yung mga taga-kabila na sa akin na. Dahil naawa na sila sa akin. Wala akong sponsor sa totoo lang. Sipin mo, pinakamahan kita. Alam nyo guys, tingin ko kay Iking dito, no, parang maiyak-iyak siya talaga dito. No? Hindi may kailan guys, kasi no, nakikita natin guys na talagang maiyak-iyak siya dito. Siguro hindi man niya aminin, ano, parang nagsisisi siya na umalis siya dito sa kanila. Yan yung nararamdaman ko guys. Tama ko sa live nyo. Maganda pag-isama ko sa'yo. Maganda pagkikipagkaibigan ko sa'yo. Pagtalikod mo, ako ng banatan mo, ano nangyari? Eh, kalaban yung mga matubang pamili. Yung mga taga-kabilang, yung mga taga-kalinga kung kalaban mo. Eh, bakit akong banatan mo? Eh, araw-araw mo ako. Wala naman akong ginawa sa'yo. Hindi naman ako gumaganti sa'yo. Hindi naman ako sumasagot sa'yo. Bakit mo ako araw-arawin? Inutusan ka ba ng dati kong sponsor? Hindi. Yan, yun lang. Baka Iking. Baka inutusan yan. Kasi hindi ka sumusunod sa sponsor. Hindi ka sumusunod sa gusto ng sponsor. Ay, ayan, ikaw na yung pinababanatan ng sponsor. Siyempre, hindi lang basta-basta banat yan. Siyempre, may bayad yan. No? Iking. So, diretso pa po natin. Hindi ko naman inaaway yung mga dati kong sponsor. Minahal ko pa yan sila. Hanggang ngayon sa simbahan, binabanggit ko mga pangalan nila. At ako'y patuloy na nagpapasalamat. Di ba? Yun ang isipin mo mabuti. Marunong tayo magpasalamat, mag-appreciate sa ating sa mga taong tumulong sa atin. Hindi yung aawayin natin kapag nawala na sa atin. Ako, kahit nawala na sila sa ramdam ko na, matagal na silang nawala sa akin. For the sake of argument, patuloy ako nagpapasalamat sa kanila. Dahil isa din sila sa nakatulong sa aking project sa simbahan. Pag iniwanan kayo ng sponsor, nagagalit kayo, inaaway yung sponsor, inihiya yung sponsor. Hindi tama gano'n. Magpakumbaba tayo, silang sponsor eh. Silang mapira, hindi tayo. Last year pa yung labanan nyo, kabila. 3 months ago ka lang nagtatanggol dito sa bata. Nakuha mo sila. May narinig ka ba sa akin na ninakaw ko? Ninakaw nyo? Wala. Dahil ang sabi ko, wala akong karapatang hawakan sila dahil hindi ko sila pagkaari. Yung ibang sponsor nyo na wala sa inyo, ihiyain nyo na sa live nyo. Babanatan nyo sa live. Tama ba yun? Hindi gano'n. Hindi natin pwedeng gabihin gano'n. Ang ating relationship bilang mayroon trabaho, ginagawa ko. Pero kung utusan mo na ako, labas na at ikakasira na pagkatao ko, ay di ko, ayoko. Ayun guys, sino itong sponsor na ito, na gustong may inuutos kay Doklat pero hindi niya sinunod. Guys, kasi alam ni Doklat na mapapasama siya doon sa inuutos. Diba? So, kung noon pa nag-isip ng ganito itong si Doklat, walang gulong mangyayari. Siguro hindi pa nakapasok itong si Kapisot dito sa problemang ito. Diba? So, wala sana siyang problema. Diba? Yun. Ito ngayon, kasi si Kapisot yung nauutusan nitong sponsor na to, kaya pabor na sila dito kay Kapisot. So, antay na nga sila. Yung ganun. Kasi itong si Kapisot, antay-kalingap ito. Diba? Tandaan nyo ba, nung binuo natin ang Team Guapa, ano bang usapan natin? Hindi tayo magiging antay nung binuo natin. Ibig sabihin, hindi tayo titira sa mga taong wala naman sa ginawa sa ating masama. Hindi tayo magiging antay. Yun, di ba? Ngayon, lumalabas na sa bibig ni Iking na wala talagang ginawa ang kalingap sa kanya na masama. Di ba? Marami pa niyang sasabihin dito, guys. Diba? At ano lang tayo, isang charity. Pero parang ang hinahanap niya sa akin, yung makipagpartagulan ako kahit wala ko resibo. Yun. Diba? Yun yung masama doon sa sponsor na yun. Gusto niyang hawakan si Doklat. Siguro, gusto niya, siguro, makipagbardagulan, sa mga reaktor ng Kalingap. Sa Kalingap, no? Gusto niya balahurain ang Kalingap.
So itong si Doc naman ay hindi niya ginawa, ano, hindi niya sinunod itong sponsor nito kasi yun nga, wala siyang resibo, walang matibay na ebidensya, 'di ba? Kaya hindi niya sinunod itong sponsor na ito. Kung sino man itong sponsor na ito, guys. Kawawa naman ako, no? Panatan ko yung pamilya. Pamilya sa kabila. Yan guys, 'di ba? Pamilya sa kabila, ibig sabihin yung matubang, 'di ba? Ay, wala akong resibo, banatan ko. Eh, So, ayun nga guys, ano, talagang may nag-uutos, no? May nag-uutos talaga para banatan ang kalingap. 'Di ba? So, lumalabas dito kay Iking yung mga ganyang salita, 'di ba? Na nag-uutos talaga na banatan ang kalingap. 'Di ba? Siguro alam niyo na, no, guys, kung sino itong sponsor na to na nag-uutos, no? Tad ako sa kaso nito. Kasi pinupront nyo ako sa gano'n. Dapat kung nag-sponsor kayo sa amin, dalhin nyo kami sa tama. Hindi yung dalhin nyo kami sa kasamaan na ikakasira namin. Yan ang usapan natin eh. Na hindi tayo magiging antay at tayo ay gagawa ng sarili nating charity. Yan ang usapan natin. Kayo ang nag-utos sa akin. Kayo mga sponsor ang nagbuo ng Team Guapa. Ginawa nyo na akong founder. Sa bandang huli, gusto niyo pala ako magiging masama. Ayun, 'di ba? Lumabas na talaga yung totoo dito, guys, ano, na yung mga sponsor talaga yung nag-utos kay Iking, no, na umalis sa kalingap. 'Di ba? Ayan na, guys, lumalabas na ang totoo. Ano? Na mga sponsor talaga. Ibig sabihin, ang nawakwak itong si Dr. Lab. Winakwak ng sponsor itong si Dr. Lab. Kasi nagpagamit siya. No? Inutusan siya. 'Di ba? Eh lumalabas ngayon dito kay Dr. Lab lahat ng mga nangyayari. Ang tao. Hindi naman natin pwedeng tirahin yung mga tao yan. Dahil wala naman silang kasalanan sa atin. See? Ayan na. Lumalabas na talaga. Nawala talagang kasalanan ng kalingap kay Dr. Lab. So, ano guys? Anong masasabi nyo dito? No? Anong masasabi nyo dito sa ibinulgar ni Iking na ito? No? Pangalawa, wala tayong resibo ipapakita. Magiging stick tayo doon sa usapan natin noon na hindi tayo maging antay. Magiging charity lang tayo. Nanindigan ako doon eh. Nanindigan ako sa usaping charity. Eh yun palang ibang sponsor gusto ipakbakan. Panatan dito, panatan doon. Umalis sila sa akin. Diba? Ayan. Yung ibang mga sponsor. So, hindi lahat. Diba? Hindi lahat. At alam na natin yung isa, ano, kung sino guys. Yung nagpalipad sa isang kaibigan ni Iking na sabi niya ay anti-doc. Anti-doc na siya. Diba? So, alam niyo na guys kung sino yun. Diba? Hindi ako nagalit. Patuloy ko sila pinasalamatan sa araw-araw ng aking vlog. Kahit tingnan yung mga vlogs ko dyan, ramdam ko na wala na sila sa akin. Patuloy ko silang pinasalamatan. Dahil kasama sila sa pagbuo ng project na yan sa simbahan. Huwag niyo akong subo. Anong gagawin ko? Gagawa ko ng sarili ko resibo, mga text message. Yun ba ang mga resibo? Yan resibo. Hindi Yun, ibig sabihin yung mga text message, no, yung magiging resibo. So, madaling gawin yan, ano, yung mga text message. Madaling gawin yan. Kausapin mo lang yung isang tao na mag-text ng ganun eh, para maging resibo lang, di ba? Mag-text ng masasama tungkol sa kalingap, yan. Mga ganun yung mga sinasabi ni Doc Lab dyan, ano? Yun yung magiging resibo nila eh, yung mga text message eh. So, mahina yan, mahinang ebidensya yan, di ba? So kung babase sila sa mga text message, madaling gawin kasi yan, di ba? Madaling gawin. Kahit sila, pwede silang mag-text eh, ng ganyan, na ikakasira ng kalingap. So, napahiya sila dito, yung mga sponsor na yan, ano? Kasi hindi sila sinunod ni Iking. Kaya yan,
nagkakawatak-watak na sila. Guys, anong masasabi niyo guys dito sa ano na to, 'di ba? Tama guys, ang masasabi ko lang dito, tama yung hula ni Kalinga Prab na bandang huli, hindi magtatagal, sila-sila na yung mag-aaway-away dito. Di ba? Tanggap sa korte yung text message. Hindi tantad ako sa kaso. Paano kung nakulong ako? Sasamahan niyo pa ako. Ibig sabihin, hindi ko nagampanan ang mga trabaho gusto nyo ipagawa sa akin. Tanggap ko na yun. Hindi yung papasok kayo sa mga live at babanatan nyo ako. Dahil lang sa mga bagay na hindi nyo nagustuhan sa akin dahil hindi ako buwabanat. Ulitin ko at ulitin ko sabihin sa inyo. Wala akong resibo para banatan ang mga tao yan. At malaki ang utang na loob ko sa kanila. Yan guys, di ba? Nasabi na rin ni Doc Lat yan. Di ba? Sa wakas, tumanaw na siya ng utang na loob ngayon dito sa Kalinga. Di ba? Nasabi na niya ngayon. Di ba guys? So, ayan, yan na yung totoo. Guys, yan na yung totoo. Walang ginawa ang Kalingap na masama sa kanya, kay Doc Lat, kay Iking. Tapos, ngayon, tumatanaw na siya ng utang na loob dito sa mag-ama. No? Wala guys, paano yan? Hindi natin alam kung ito'y totoo or palabas lang ni Iking, no? Kasi kilala naman natin itong si Iking, no? Magaling gumawa ng mga kwento-kwento. Okay, so pero dito muna tayo, no? Na ayun, sa totoo lang tayo na nagkakawatak-watak na sila, nagkakanya-kanya na sila ng diskarte. Diba? Yun ang isa pa. Malaki ang utang na loob ko sa kanila dahil sila ang nagpalaki ng channel ko. Pag malaki ko yung channel ko. Ngayon nare-realize niya na talagang malaki ang naitulong ng Kalingap sa kanya. Diba? See? Kahit saan ako magpunta, hindi natin Si Dalaga kaya, guys? Ito tanong ko, si Dalaga kaya? Kailan kaya niya marirealize na ang Kalingap talaga yung tumulong sa kanya? Hindi ang mga sponsor na to na mahilig mangkapit sa liig, no? Or manggamit para sa kapakanan nila. Di ba? Mutan na sila talaga ay nakatulong sa akin. At hindi ko talaga sila pwedeng banatan dahil wala akong resibo. Saan ako kukuha resibo? Wala talaga. Kaya ako'y nagsasabing patawad talaga. Kaya nga sabi ko, malaki ang utang na loob ko. Yan guys. Iba na yung boses ni Jan. Diba? Talagang naiiyak, maiiyak-iyak talaga si Iking dito. No? Ngayon, ayan, sa kanya na nang gagaling yung mga utang na loob. Diba? Sa kanya na mismo. Na hindi nila tinatanggap dati. Yung sabi pa niya, hanggang kailan ba yung utang na loob na yan? So, eto, parang tinatanggap na niya ngayon, no? Parang yung mga sinasabi nila dati ay parang tumatapon na sa kanilang mukha ngayon, guys. Diba? Ayun. Ayun guys, di ba? So, eto guys, ang katotohanan dito, parang medyo natatauhan na itong si Iking, no? Medyo natatauhan na. Medyo lang guys, medyo. Kasi hindi natin alam, drama lang to. Di ba? Sa dami ng beses na nagdrama itong si Iking, hindi natin sure, no? Kaya medyo nagigising na talaga siya dito. Di ba? So, ayun. Tungkol naman dito sa Dalaga, no? Sana hindi niya masamain itong ating payo sa kanya, guys. Na sana sa susunod na live niya, wag na siyang magbasa ng comment, no, guys? Kung po pwede lang naman 'yon. Tapos hayaan na lang niyang mag-shoutout lang siya, 'di ba? Shoutout or magkanta-kanta na lang siya. No? Total, may boses naman siya. Pero kung aalalahanin niya yung copyright, di ba? So, mag-acapella na lang siya.
diyan sa kanyang live. No? Kaysa sa magbasa siya ng mga nakaka-stress, di ba? Maging good vibes lang yung kanyang yung kanyang live. Yung ganun, para hindi siya ma-stress kasi halata natin guys na medyo payat na itong dalaga, di ba? So, nai-stress sa mga kasamahan niya, no? Sa mga kasama niya diyan sa grupo na yan. So, ayun lang. Gawing magaan lang yung kanyang pagla-live, no? Yung wag na siyang magbasa ng mga comment kasi nababasa niya yung mga nakaka-stress na comment eh. At saka yung mga comment minsan yung nagpapahamak sa kanya. 'Di ba? So, ayun lang ang payo ko para maging magaan lahat. Para iwas na rin sa mga issue-issue, 'di ba? So, ayun. Hanggang dito na lamang guys. Bye-bye. God bless po sa lahat. Peace.